Paano mo sinasagot yung madalas nilang sinasabi at naririnig mo rin na nasobrahan ka ng pagpaparitoke? Totoo. Pumangit naman. Honestly, Actually, yung una, naapektuhan ka? inaamin ko na, oo, may pina-enhance ako. Sino bang wala? I mean, di ba? Very, very close kay ni Mon. Ba't hindi kayong nagkatuluyan? Di ba, pinag-agawang pa namin yan ni Juliana Palermo. Remember? Oo. Oo. Sa love life mo, kumusta ang love life? Wala. Yun nga, kasabay nga nito di ba? Kanina, nag-break kami. Sabi nila, kasi ego nila yan kapag naloko mo. Pero sabi ko, yung pagkakamaling yun, napakababaw naman nun. Grabe yung ganti ng mga lalaki. OA. Masyado akong ingat na ingat sa mental health ko. Especially ngayon kasi hindi ako okay, di ba? Kaya ayoko yan makadagdag dun sa dinadala ko. This time kasi hindi ko iniisip yung sarili ko. Iniisip ko ikaw. Kasi masaya ka. There was a time gigising siya, sasabihin niya. Kanina pa nagsa-side comment itong aking bisita ngayon. Diyos ko, parang gusto sumabog, gusto nang magsalita. Ano kayang sasabihin niya? Dahil kailan lang lagi siyang naba-viral. Ba't nga ba siya naba-viral? Siyempre, ang nanay Dolores sa mga batang Riles. Ines Veneracion. Hello po. Ayan, Ines. Oo, Ano ayan naman. Diyos ko, makikita ka na ng mga bashers mo. Kaya nga, namimiss niyo ba ako? Kay Mamiss, everyday na ako nasa TV. Namimiss niyo na ba ako? Ayan guys, ganyan ko na yung buhok ko kasi baka mamaya may masabi na naman kayo. Bakit? Nung iba yung ayos ng buhok mo, ano sinasabi nila? Ang dami-dami kung ano-ano. Pero sabi ko nga, okay lang, di naman ako masyado. So, ibig sabihin, apektado ka pa din, charot. Hindi naman ako na-apektuhan. Ganun talaga. Sabi ko nga, bashers are everywhere. Sabi nga nila, pag hindi ka daw na-bash, hindi ka raw sikat. Sabi nila. Sabi ko, huwag na lang tayo sumikat. Kung ibabash din lang naman tayo. Pag gano'n, okay na lang. Pero hindi, okay naman sa akin. Wala namang problema. Ano particular na binash sa'yo ang Actually, honestly naapektuhan ka? Yung una? Actually yung una. Kasi yung character ko dito talaga, nakakabuisit talaga. So, ito yung kontrabida na nag-English, na mali-mali ang English. So, yun yung una ko nakita, na binabash nila na kung hindi raw ako marunong gumamit ng grammar, ganyan-ganyan, wag na daw ako mag-English. Kasi napapanood daw ng mga minors. So, parang yun daw yung mga natututunan. So, ako, gusto kong sumagot, pero parang, sige na nga, wag na lang. May mga nagtatanggol naman sa akin in fairness. Sinasabi nila na sa palabas lang yan, sa TV lang yan. So, yung iba nakakaintindi. Pero talagang sadyang madami talagang hindi maintindihan yung character ko. So, medyo hinayaan ko na lang. Parang ang sinabi ko na lang, di doon na lang kayo sa GMA magreklamo. Diba? Kasi syempre ako naman, sabi ko, I'm just an actor. I'm just doing my job. So, yun lang naman. Magugulat ka kapag yung mga normal videos lang doon, mga 9.9K, mga ganun, 10K, 37K. So, ako nagugulat ako may 1.1 million, pinakamababa. And then next, 1.7 million. And then next, 2.7. Nagugulat nga ako kasi hindi ko alam Sinishare lang nila sa akin. Yung mga friends ko sinasabi. Tapos yung sa 3.5 million, sabi ko, So, ano yung 3.5 million? Yun yung eksena namin ni Imahana. Imahana is Tita Eva Darin. Okay. Sabi ko, what's wrong with this video? Yan na, mababasa naman ako nito. English ang So, ayun, sabi ko, anong meron? Bakit ganun? So, syempre, mga bashing na. At ang comments, 1,800 comments. So, syempre, nakakatamad basahin yung ganung ganung dahil kahaba. Dahil alam mo naman diba? na puro bash yung... Puro bashing, pero siguro may mga views na pagtatanggol ka, which is meron naman talaga. Kasi yung mga friends ko naman nagsasabi sa akin na, uy, may mga nagtatanggol din talaga sa'yo. May mga nakakaintindi talaga sa'yo. Mga matitinong isip na nakakaintindi. So, doon na lang ako. I always think positive na lang sa ngayon na okay lang yan. May soap ka, kahit pa paano may trabaho ka, may sarili kang bahay, may sarili kang kotse, may magaganda kang anak, okay lang yan. Binash ka, ang pinaka-positive dyan, at least pinapansin ka. Yung iba nga hindi pinapansin. Kailangan pa magbayad para i-bash. Kahit pinag-isipan ko yun. So 3 something million yung sa inyo ni Eva Darin. Yung sumunod, 2.7 million. Ano Malamang 3 million na din yun ngayon. Sa amin naman yun ni Antonio Venzo. Yung sinusugod ko siya, tinatarayan ko siya, keme-keme. Ayun, syempre pinagdiskitahan na naman nila yung malasatla akong mukha.
Yan, mga ganyan. Pero sabi kong ganun, okay lang din ulit. Walang problema. Go lang. Anyway, so madalas kang nababash at maging dito sa industriya natin, pag nagkukumpulan yung mga reporters, tiyatanong nila kasi kilala ka nila na hindi naman ganyan dati ang mukha ni Ines. Yeah. Ba't nagbago? Yun nga, yung sinasabi nila, nagpa-enhance, paritoke daw. Actually, may bago ba sa enhancement? Bakit masyadong malaki sa kanila kung nagpapa-enhance man tayo? Halimbawa, may gusto tayong maging maganda sa katawan natin, pa-enhance tayo ng ganito, ng ganito, ng ganyan. Hindi naman lahat pina-enhance ko diba? So ngayon, pag nagpa-enhance, diba dapat okay lang? Kasi wala, parang karapatan mo yun, diba? Gusto mong gumanda, tapos meron ka namang pera para magpaganda. As long as wala ka namang ginagawang masama sa ibang tao, hindi ka nakakatapak ng ibang tao, at yung perang ginagamit mo naman dito, hindi naman galing sa masama. So it should be okay, diba? Kaya lang talagang may mga tao na siguro wala silang perang pampagawa. Kaya pag may mga gumaganda, nai-insecure, nai-ingit, nagagalit. So, paano mo sinasagot yung madalas nilang sinasabi at naririnig mo rin na nasobrahan ka ng pagpaparitoke? Ako, tinatanggap ko yung criticism. Pag meron silang naibash, titignan ko ngayon yung sarili ko. Hindi ako magagalit. Kasi kung pumangit naman, totoo. Pumangit naman. So, at least nagpapakatotoo ako. Diba? At inaamin ko na, oo, may pina-enhance ako. Sino bang wala? I mean, diba? Maraming gumawa, hindi lang ako. So, ngayon, titignan ko yun. Tapos, pag nakita ko, oo, meron nga, kakausapin ko yung mga friends ko. So, kung meron, yun yung, i-develop mo, gawin mo okay ulit. Kasi, syempre, as time goes by, syempre, tumatanda tayo. Maaring noon, yung pina-enhance natin, ang ganda-ganda. Syempre, pag tumatagal, nagkakaedad. So, yung naipagawa mo, maaring, since tumatagal, nagiging iba yung itsura. So, yun ngayon yung titignan mo. So, edi ayusin mo ulit. Kasi, there's a chance naman talaga na maging maayos ulit. So, ganun lang yun. So, ngayon, kung ano yung mga kinikritik nila sa akin, okay lang. Wala ganun talaga Diba? So, ako, parang kailangan ko na lang ayusin. Pero hindi para magpa-apekto pa. Diba? Kasi ako, masyado akong ingat na ingat sa mental health ko. Especially ngayon kasi hindi ako okay. Diba? Kaya ayoko yan makadagdag dun sa dinadala ko. Bakit nabanggit mo yung mental health? Bakit parang iniiwasan mo na maapektuhan yung mental health mo hanggat kaya? Kasi dati meron akong depression na diagnose ako na meron akong minor depression. So, di ba nga dati, nagkaroon ako ng, basta nung time namin ni Mon, ganyan. So, ngayon ayoko bumalik. Kasi kapag naaalala ko yun, ayoko. Siyempre may mga anak ako. 2 anak ko So, kaya ngayon, kapag may mga nangyayari sa akin na similar ng problema namin ni Mon, talagang iniiwasan ko. Pero kasi, siyempre, hindi mo naman may iwasan na magsabay-sabay sila. Ito ngayon, may mga bashers, kung ano mga pinagsasabi sa'yo. Tapos may isang pang sitwasyon na di mo alam biglang dadating sa'yo. So, paano mo may iwasan yung mental health problem na yun na kung hindi naman natin sinasadyang dumating magkakasabay-sabay sila. So, I just have to deal with it. So, I pray. I always pray. Tinitignan ko yung mga anak ko. Sabi ko, kaya ko to. Kaya natin to. Kahit mag-isa si mami. Kaya natin to. So, sa kanila ako talaga kumukuha ng lakas. Kung tatanungin kita, kaya mo bang sabihin kung alin sa mga bahagi ng katawan mo ang ipina-enhance ni Ines? Konti sa face and then sa boobs. Yung boobs naman, never to na-bash. Kasi nga, hindi ako nagpagawa ng sobrang laki. Diba? Kumbaga, masyado siyang proportion sa katawan ko. Hindi ka nakontento sa boobs mo? Parang okay naman yung boobs mo dati. I was 17 or 18 nung nagkaroon ako nito. So parang masyado lang akong naliitan. So, syempre, pag mga bata tayo, mga utak natin, di ba? Parang gusto ko to. Okay, kaya nagpa-enhance ka. Pero ang kinagandahan naman nun, kakita mo, never akong napansin sa boobs. Kasi nga, maliit lang siya. I mean, sobrang konting-konti lang talaga nilagay. So, talagang proportion. Kasi I'm sure kapag gapapaya ang nilagay, ibabash ka na talaga. Baka sabihin, yung dede mo, lagay mo na lang sa likod, sampay mo na lang. Ano yung mga ganon, diba? So, tapos kasi kapag sobrang laki, ang tendency, parang bastusan tignan, right? So, imbis na sa mukha mo tumingin, doon na lang sa dede mo titingin. So, kaya ang ginawa ko, Dok, talagang ano lang, yung sexy lang ba? So, kapag nag-show ka, very confident ka, diba? So, confident kang humarap sa tao, na sexy ka, plus may bewang pa ako. So, alin sa mga ipina-enhance mo yung parang pinagsisisihan mo? Sana hindi ko na lang ito pina-enhance. Wala naman akong pinagsisihan. Kahit ngayon na binabash nila yung mukha ko. Wala naman, kasi it's been 20 years. Na ngayon lang nila ako nabash. Ang nangyari kasi niyan dati, I was 17 or 18. So, sobrang walang mukha. Like, walang laman yung mukha mo. So, syempre, mag-artista ka. Kailangan maganda
maganda ka. So, sana kahit papaano may laman yung mukha mo. So, kaya naisip ko. Magpa-botox? Hindi botox yun. Anong tawag? Fillers. Fillers, Oh, okay. fillers. So, nung nagpa-fillers ako, syempre, humanap ako ng nung magaling talaga. Hindi yung kung sino lang din talaga. Kasi delikado mukha yan. So, nagpunta ako kay Belo. Nagpa-check ako kay, alam mo naman, pag Belo, talagang trusted lahat ng mga artista, right? So, yun, nagpunta ako, meron siyang recommend na ganito, ganyan. So, yun. Under Belo din. Pero konting-konti lang din naman yun. Siyempre, alam naman niya what to do, di ba, sa face mo. After nun, sobrang ang ganda. Lagi ko naririnig, mukhang bata, mukhang manika. Mukha kang manika. Mga ganon. So, syempre, again, as time goes by po, syempre, nag-wear off lahat, we're aging, nawawala. So, yung mga ganon. So, kailangan ngayon, sumusobra. Hindi. So, ang ginawa ko nilang RF. Kasi nga, lumaki sa screen yata. Kasi alam mo naman kapag sa screen, 10 pounds yata ang additional. Parang mas lalaki ka kapag sa 20% screen. 20% gain. Yun, gain ka, di ba? So, sabi ko, ay, ang laki na. So, yung mga critics ko naman, naintindihan ko naman sila. Oo, bakit ang ano nung mukha niya ngayon? Bakit ganito, ganyan? Ganon talaga, inis. Nung pinanood mo talagang, minado naman ako, lumaki naman talaga. So, ito na lang yan. Imbis na mag-dwell ka sa mga yan, imbis na masaktan ka sa mga yan, maghanap ka ng solusyon. Hindi, iiyak ka dyan. So, ano solusyon? Ano ka? Ito na nga Iiyak ka dyan. RF ka lang, di ba? RF Palitan mo lang yan. Pag naman yan lumiit, sumakto na yan sa camera, okay na. Pero kasi yung mga ibang sinasabi nila na bumagsak, wala namang bumagsak. Alin bumagsak? Ulo nyo? Nagpa-refill ka rin ng lips. Pero nawala na. Nawawala kasi yun. Kasi nga, like si Daddy Wawi, tinawagan ako, anak, yung lipstick mo, kapalan mo, bakit po wala kang labi? Ever since, wala kang labi. Wala ko labi talaga. Kaya yung week 1 and 2 ng Batang Riles, wala akong makeup like totally. Yun, hindi nila ako binash. Totally, no makeup ako. Tapos ang liit na mukha ko. Wala, hindi ko nakikitang malaki mukha ko. May copy pa nga ako eh. Ang ganda talaga. Kaya lang ang problema ko doon, hindi ko nakikita yung labi ko. Nakapasok talaga sa loob. Wala talaga ako labi. Even Diana, at sinasabi niya sa akin, wala ka labi sis. So ngayon, pinaano ko na din ng konti. Diba? As in like, konti lang. So ayan, wala na naman siya ulit. So okay na yan. Masaya na ako sa ganyan. Ilalagpas ko na lang yung lipstick ko. Kasi nga, ang character ko naman ngayon, may pera na. So may makeup na. Lagpas ko na lang daw. Walang ginalaw sa ilong mo? Have. Hindi. To begin with, bakit mo pa inano kung maganda na yung ilong mo dati? Out of, curiosity ba? Kasi ang dami ko nakikita. Siyempre, pag may nakita kang surgeon, ang ganda nito, Barbie nose. May nakalagay, Barbie nose ang name. Name, ang tawag nila, ang gaganda naman pala talaga. Pero kasi, yun pala kasi, applicable lang yun sa mga talagang mga walang ilong. Yung mga may ilong ka dapa naman ang dati, ilong, ano ang ilong. So ngayon, kaya nagiging ganon. Kasi pag ginawa nila, nagpa-perfect. Kasi nga talagang from zero talaga. Ako kasi, may ilong. Sabi nga nung isang doktor, Miss, wag mong pagawa. 2 doktor yung tumanggi. Sabi nila, hindi namin gagawin kasi nga, maganda ilong mo. Yung ilong mo, Caucasian siya. Sabi niya, ayaw mo ba ng natural? Sabi niya, yung iba nga nagpapagawa ng ilong para gumanda. Tapos sabi ko, nagagandaan kasi talaga ako dito eh. So again, wala naman pong masama kapag nagandahan ka. Tapos try mo. So pag hindi pag hindi naging okay, balik mo sa dati. Yeah, you mean, pag pinabalik mo yan sa dati, totoong babalik sa dati? Sabi nila. Pero I have to consult the doctor pa din. Tatanungin ko siya kapag tinanggal ba, anong magiging itsura, kung babalik ba sa dati. Pero sa narinig ko dun sa iba, oo naman daw, babalik lang daw yun sa dati. Original talaga yan. Like, ito, wala silang tinagpas, wala talaga. Naglagay lang ng bridge, pero walang inuka, walang binawasan, wala lahat. So ngayon, maliit na siya dati, mas gumanon pa. Kasi nga, nung nilagyan ng bridge, mas gumanon pa siya. Oo. So ngayon, di tanggalin na lang siya. Kasi hindi ako happy eh. So after a year daw kasi yung talagang pinaka-result. So nung nakita ko, parang ako happy sa result. Sabi ko, Dok, tanggalin mo na lang. Balik na lang natin yan sa original. Pero ikaw ba nakakabasa ka ng mga comment? Ako nakabasa kasi ko ng comment na hindi mo ba kayang i-appreciate yung ibinigay sa'yo ni Lord? Oo, na-appreciate ko naman. Hindi naman porket nagpa-enhance ka, hindi mo na na-appreciate. Nagpa-enhance
ka lang, pero it doesn't mean, hindi mo naman na-appreciate. Siyempre, thankful pa rin naman ako. Kasi at least, di ba, maganda pa rin ako kahit walang mga enhancement, di ba? Kumbaga, siguro, wala namang masamang mangarap na mas maganda pa. So, parang, ito, pinangarap ko lang, sana maging Barbie nose, sana maging ganito, sana maging... At which is, sabi ko nga sa'yo, like yung sa face, wala naman akong pinagsisihan. Kasi nga, 20 years ako naging masaya. In fairness naman, di ba? So, yun na lang yung tatanggapin natin na as time goes by, talagang ganun. Ikaw, bilang nagdaan ka sa ilang enhancements, anong pwede mong ipayo dun sa mga hindi pa nag-undergo ng enhancement? Kung gusto nyo at naiisip nyo at tingin nyo naman, ganun, yun yung magpapasaya sa inyo, then go. Again, as long as wala naman kayong tinatapakang ibang tao at wala kayong ginagawang masama, at tingin nyo yun yung makakapagpasaya sa inyo at makakapagpaganda sa inyo at makakapagpabalik ng confidence nyo, then go. Kasi wala namang masama. Diba? Walang masamang mangarap, walang masamang subukan. Kumbaga, wag nyo na lang isipin kung ano man yung mga sasabihin ng ibang tao. Kasi ang pinaka-importante naman dito, kayo, yung happiness niyo. At saka syempre, dapat piliin nyo din yung doktor na pupuntahan ninyo. Mag-research kayo. Kasi baka mamaya, ang mapuntahan nyo, Dr. Kwak-Kwak, magmukha kayong bibi. Di ba? O dapat yung magaling. Huwag kayong pupunta sa mura, tapos akala nyo magaling. Kasi the end of the day, makikita nyo yung result, pangit pala. So make sure na kahit mahal, okay lang. Kasi 100% naman na gaganda talaga kayo. So worth it yun kahit mahal. Sa love life mo, kumusta ang love life? Love life? Wala. Yun nga, kasabay nga nito eh, di ba? Ang araw na ito, kanina, nag-break kami. Totoo nag-break kayo? Oh, actually, nung January pa kami break noon. So, isang taon na. Tapos, sinubukan namin ulit. Kasi nga, mahirap kapag may anak ka. May anak kayo? Titiisin mo. May anak kami. So, titiisin mo kahit mahirap. Diba? Lahat ng mga mali, titiisin mo yun. Pipilitin mong gawing tama yun. Bakit? Kasi para sa anak mo. Wala naman tayong hindi pwedeng gawin para sa anak natin eh. Lalo na kapag nakikita mo na masaya yung anak mo na kasama siya. So, kaya kahit na yung mali, sige lang, masaya ka naman nak eh. This time kasi hindi ko iniisip yung sarili ko. Iniisip ko ikaw. Kasi masaya ka. There was a time gigising siya. Sasabihin niya, love ko, daddy. Sabi ko, wala kasi si daddy. Sabi ko, ganun. Pinipilit ko laban. Kaya lang, pag di na kaya, sabi nga nila, kailangan mong mahalin yung sarili mo. Kaya kung mahalin yung sarili. Bakit parang nadudurog ang puso mo kapag yung anak mo nariringgan mo ng gano'n? Na namimiss yung tatay niya? Oo, kasi syempre pinangarap ko yung kumpletong pamilya. Lahat naman tayo ipapangarapin natin maging kumpleto tayo. Diba? Kaya kahit mali, sige. Kahit na hindi na tama, kahit na nasasaktan ka na ng sobra, sige lang. Bakit? Kasi para sa anak eh. Although yung iba sinasabi sa akin, be, wag mo nang gawin. Wag mo nang gawing dahilan ng anak mo. Hindi ka na masaya. Kung masyado ka nang nadudurog, wag na. Kasi in time, paliwanag mo yan sa anak mo, maiintindihan ka niya. Ngayon, hindi ka pa niya maiintindihan, oo. Pero hindi pa naman niya alam yan eh. Alin yung sinasabi mong mali, Ines? Yung mali na pero okay ka lang. Bata pa kasi siya. Ilang taon na? 28. So, 3 taon yung bata. So, 20, 4 ba siya? 25 siya nung nagkaroon kami ng... Napaka-selfless mo, Ines. Para sa kids, oo. Kailangan eh. Diba? O, hindi ko iniisip yung sarili ko basta para sa mga anak ko. Kahit na mahirapan ako. Basta gusto ko masaya sila. Bakit sinabi mong kahit na mali? Sinong mali? Ikaw o yung guy? Hindi ko alam kung pareho kami. Pero ako kasi ginawa ko lahat eh. Sinubukan ko lahat para mag-work, diba? Kasi alam naman natin pag bata pa. Sabi nga nila kapag gumawa ka ng bata, masakit sa ulo. Sabi ko dati, baka naman hindi. Hindi naman lahat ng bata masakit sa ulo. So subukan natin. Malay mo naman. Give them a chance. Na baka naman hindi. Mayroon naman mga bata na mature talaga mag-isip. Pero ulo, ganun pala talaga. Sasakit pala talaga ulo mo. Buti hindi kayo pisikalan, ganyan. Hindi, wala naman ganun. Dumadating kami minsan sa puntong sigawan, ganyan. Pero hanggang dun lang naman yun. In fairness naman, hindi naman siya nananakit. Kailan talagang, alam mo naman kapag bata, nandyan ang gimmick, dyan ang barkada, nandyan ang babae. O minsan ako nagkamali, sabi ko, okay, one time na nagkamali ka. Pero sabi ko, yung pagkakamaling yun, napakababaw naman nun. Pero, hindi ko gina-justify yung maling ginawa ko ha. Still mali. Pero sabi ko nga, grabe naman yung ganti, grabe naman yung balik. Sobrang basta hindi ko maintindihan, grabe yung ganti ng mga lalaki. Oo eh. Akala mo nakapatay ka? Ano yun? Sabi nila, kasi ego nila yan eh. Kapag, kunyari, naloko mo, anong
naloko. Hindi ko naman nakita. Wala naman akong tinagpo. Chat? Okay, chat. Pero hindi ko tinagpo. Diba? So ngayon, hiwalay. Nung nagkabalikan, grabe. Ibang tao na siya. Selos ito. Ako, ngayon, oo. Selosa ka kasi. Ay, hindi ako kasi selosa talaga. Kaya lang kasi kapag mas pinipili na ang barkada kesa sa'yo, mas pinipili na ang mga barkada babae kesa sa'yo at sa anak mo. Diba? Wala na. Pero ako kasi, tinanggap ko pa. Kasi nga pag magkasama kami sa mall, nakikita ko masaya siya. Kamay ko, kamay niya, pinagdidikit ng bata. 3-year-old, makakaisip ng gano'n na pagdikitin ng kamay niyo. Parang, saan mo ito nakukuha? I mean, sa murang edad. Pero parang alam na niya yung language of love. Diba? So nakakaano, kaya sabi ko, sige, kahit di ako masaya, push natin to. Baka naman sakaling magbago. Sumusunod naman yung tatay dun sa anak na pag Sumusunod siya. Okay siya. Ilang beses na ako nakipaghiwalay din. Pero siya, punta ng bahay, text pa rin, pinapapunta kami. So parang, ano ba? Pinapaasa ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung pinapaasa ko, na parang akala mo kayo pa rin, di ba? Kaya lang, after nun, after niya mag-mall, after niya umuwi ng bahay, na akala mo kayo, after nun, merong nagagawa sa likod mo ng hindi maganda. So, yun yung akin. So, medyo doon ako nagugulo na, anong meron? Ano ba tayo? Ano to? Gusto mo bang maibalik ang pamilya? Ano bang plano mo sa amin? Ngayon, kung wala, let me go. I deserve to be happy. Diba? Ginagawa ko to kasi para sa anak natin. Kasi gusto ko sana mabuo. Gusto ko sana okay siya. Lumaki siyang may tatay. Ngayon, kung hindi mo kaya kaming panindigan at talagang, since gusto kong intindihin na bata ka pa, baka nga talagang bata ka pa, sige, gawin mo yan. Gabi-gabi, lumabas ka, uminom ka, may babae, o sige lang. Pero hanggang kailan, di ba? Hanggang kailan ka mabubuhay sa ganong klaseng sitwasyon? Hanggang kailan mo tatanggapin ng dahil lang sa anak mo? Paano ka? Paano ako? So wala naman siyang balik sa'yo na, ikaw kasi ganito ka. Nung mga una. Pero on the latter part, sinabi niya nga nun dati, hindi na ikaw ang problema dito, ako na. Gumano na siya one time. Pero tinanggap ko. Tinanggap ko pa rin. Pero hindi mo sinukuan, ha? Hindi ko sinukuan. Kasi Tinanggap may ko anak pa rin. kayo, eh. Yes, tinanggap ko pa rin. Ilang buwan ako nakipagbalikan. Ibang tao na. Grabe pala, no? Kapag talagang na-impluwensya na ng mga barkada, pag bumalik sa'yo, ibang tao na. Hindi na siya yung dati kong kakilala. Pero ako, liluno ko lahat yun. Nag-iba ugali, nag-iba yung pakitungo. Tapos, alam mo na hindi na ikaw ang priority, hindi na yung bata ang priority, iba na. Pero tatanggapin mo pa rin yun kasi nilulook forward mo yung bata eh. Oo. Tapos nararamdaman mo at nakikita mo na mahal niya yung bata. Diba? Mahal din siya ng bata. Pag may mga pagkakataon ganun, biglang gigising, hahanapin ng tatay, tapos hahabol kapag merong times na hahabol, daddy, tapos iiyak, naiiyak din ako. Parang pwede bang tayo na lang ulit, tapos ayusin na lang natin. Pero kasi kung hindi ko naman nakikita sa actions na gusto niya, why do you have to force yourself? Diba? So, ayun, ako sabi ko nga, I'm not getting any younger. I'm already 45. So, parang hanggang kailan ako maghihintay? Ikaw, okay, 28. Marami pa eh, di ba? Pero, spare me. Tama na. Parang, hayaan mo na kami. Kaya ko naman yung bata eh. And I'm sure, responsible ka naman. So, gawin mo na lang yung thing mo para sa bata. So, siya naman talaga may kusa na magsustento, pumunta sa bata para dalawin. Oo, may ganun. Kaya lang kasi, as of now, hindi pwede. Kaya sabi ko sa kanya kanina, wag na muna. Kasi nga, ako yung nahihirapan. Sabi ko, kung hindi na ako mahal, edi wag na lang. Wag nang ipilit. Kasi wala na yun. Pupunta na lang sa bahay. Dati kasi live-in. Every day, magkasama kami. So ngayon, hindi na. Once a week na lang yun. Siyempre, halimbawa, umuwi sa'yo ng Sabado. Linggo hanggang Friday, alam mo ba kung nasan siya? Siyempre, hindi. Tapos wala na rin kaming update. Nakauwi ka na ba? Nasa bahay ka na ba? O nasa office ka pa? Wala na rin kaming ganun. So, pero pag nagkikita kami, ayan, pinapapunta na ako sa kanya. Suwi siya ng bahay. So, magulo. Hindi mo alam kung nasaan ka. Tapos, syempre, hindi ka pwede mag-date. So, kaya sabi ko, mas maganda ikaw na lang ang magtuldok. So, kasi hindi ka niya tutuldokan eh. Tinuldukan mo na? Yung sinabi ko, oo. Kahit masakit. Kagabi nga so, hindi mo na, kinonsider yung feelings nung anak mo? Siguro, ang tagal na kasi na kinonsider ko. Siguro baka this time, ako naman. Bakit ganun, Ines? Hanggang ngayon, very, very close kay ni Mon. Ba't hindi kayong nagkatuluyan? Alam naman ng taga-showbiz na once upon a time, nagkaroon ng Ines at Mon relationship. Nag-live-in kayo. Hindi ko lang alam bakit hindi nagbunga. Masyado kasi siyang gwapo. Si Mon. Oh. Masyado siyang gwapo para sa akin. Kasi nung time ko, 15 years kami, di ba? 15 kami. 15 years. Ang daming humahabol na babae. Ang dami ko nakagiging kasabay. Pero sabi naman niya, mabait lang siya.
Totoo ba? Sabi niya, mabait lang daw siya sa lahat. Oo. So, naniwala naman ako mabait lang siya. Pero grabe naman sa bait, ha. In fairness, sabi mga I love yous, ha. Sa mga... So, ngayon, sabi ko nga, 15 years, hindi ko na din kinaya. Kaya sabi ko, hindi ko na kinaya yung pagkagwapo mo. Medyo, ano na ako. Distansya ka muna. Medyo distansya muna ako, di ba? Oo. Kumbaga yung 15 years naman, ang haba na ng PC noon eh. Ang gwapo-gwapo niyan. Di ba, pinag-agawan pa namin yan ni Juliana Palermo. Remember? Oo. Oo. Sabi, Richard Gomez, tsaka si Joey Marquez. Oh. May show sila noon, talk Oh, show. oh, oh. Ba, nag-guest pa kami. Bakit hindi nagbunga? Nagbunga, namatay lang siya. 2007, nagkaroon. Tapos nung 3 months na, nung nagpa-check up ako, kasi nga kaya ako nagpa-check up, sobrang nahilo ko, nahimatay ako. Sabi ko, bakit may ganun sa pregnancy? Ayun, nawalan ng heartbeat yung bata. Sabi ko, bakit? So, sabi niya, bugok nga daw. Bugok. Hindi daw nabuo. Sabi niya, nabugok to. Sabi niya, hindi siguro Na-frustrate nabuo. si Mon. Simon, okay lang. Hindi ganun. Kasi siguro at that time, hindi pa siya ready siguro psychologically, siguro financially din, hindi din masyadong ready siya before. Unlike ngayon, okay na siya. So, naiintindihan ko naman kung okay lang din yun sa kanya. Pero kung itutuloy ko at that time, okay siya. Ang nakakatuwa kay Mon, ang turing niya sa panganay mo, parang tunay na anak. Siya yung tumayong father figure. Kaya sabi ko nga sobrang thankful ako kasi talagang inaalagaan niya yung anak ko. Siyempre, hindi naman tayo perfect, diba? So, may mga pagkukulang din ang ibang mga nanay. So, pag dumadating ako sa ganun, siya yung nagpupuno. Minsan, kapag yung may taping ako, kailangan ng sa school, siya yung umaattend. Ay, talaga? Siya yung umaattend. Oh. Tapos, kapag di pwedeng school bus, siya yung naghahatid. Tapos, patutulugin na lang muna niya ako kasi nga sobrang aga. Tulugan na lang, ako na lang maghahatid. Sunduin mo na lang sa hapon. So, ganun. Sobrang bait, kaya sobrang thankful din ako na talagang tinuring niyang tunay na anak yung anak ko. Sabi nga nilang, swerte mo, spoiled pa. Kung ano mga binibili, laptop, dami, cellphone, basta lahat ng mga kailangan din sa school na hindi din masyadong napaprovide ng tatay. Siya, basta kung ano yung kulang din talaga na hindi na pupunan ng kabila. Siya. Sorry kasi talagang totoo lang yung sinasabi ko. Diba? Kung hindi napupunan, siya yung talagang nagpupunan. So, siya na yung hinahanap as father figure. Siya. Oo. Minsan nga, mas parang nasa kanya na kaysa sa akin. Sabi ko, teka lang naman, umuwi ka naman ng bahay. May bahay tayo. May nanay ka. Nanay mo ko, si Nes Bernasyon. Diba? So yun, nauwi naman. Nakakatuwa lang na at least may tatay figure pa rin siya. Kahit nawala yung isa. At yung isa naman, syempre, naiintindihan ko naman kasi maraming anak. I mean, wala ganun talaga. Diba? Tayo na lang ang mag-adjust. Pero, ang thankful naman ako dun sa kabila na hindi din naman nakakalimot mag-support. Like, monthly naman, okay naman siya. Kahit hindi ganun kalaki, kahit binawasan, okay lang. At least, kahit papano, nagpapadala pa rin para sa kanya. Tsaka, nung mga bata-bata naman si Kayla, talaga namang hindi naman talaga ako ng problema sa financial sa kanya. Yung iba nga, sinasabi sa akin, anong gusto mo? Present lagi yung tatay, pero walang anda. Or, hindi siya masyadong present, pero nagsusustento. Sabi ko, oo naman. Okay naman yung nagsusustento kahit hindi siya present. Iintindihin naman natin na busy siya. Pero kasi, as tatay, as ikaw ang biological father, kailangan ng pagmamahal mo. Diba? Siyempre, anak mo yan eh. Did you talk to the father? Nagkaroon din ng slight na lungkot yung bata. Oo. Lagi ko namang sinasabihan na text mo. Ano ba naman yung once a week, kamustahin mo. Tawagan mo. But still, hindi pa rin. Pero, iniintindi ko na lang din. Kasi baka nga talagang busy, diba? But, we have to be thankful still. Sabi ko kasi, na-provide yung sa school mo. Diba? Na-provide pa rin yun. At yung monthly mo, na-provide pa rin kahit papano. So, thankful pa rin tayo. Kesa naman dun sa mga ibang tatay, na talagang dined mo na ang mga anak, mas maswerte ka pa rin. So, talagang inaano ko sa lahat sa kanya yun na anak, it's okay. You're still lucky. You have me, you have Daddy Mon, at nagsusupport pa rin siya kahit papano. Anak, you should be happy. Okay lang yan. Kumpara dun sa mga ibang bata na talagang iniwan ng mga tatay. Na talagang hindi na sinuportahan, pinabayaan na hindi na kinilalang anak. Nak, maswerte ka talaga. So yun yung lagi kong sinasabi sa kanya. Anong kaya mong ipayo dun sa mga bago pumasok sa pag-aasawa? Naku, bago kayo pumasok sa pag-aasawa, makipag-live-in muna kayo. Totoo ba? Ako, kasi
Ang marriage kasi, papel lang yan. Okay, kahit sabihin natin papel, pero kapag gusto mo magpa-annul, napakahirap. Kailangan mo pa ng pera. It will take 2 years, 3 years, bago ka ma-annul. So, ang hirap na naman, di ba? So, para sa akin, magsama muna kayo. Or kung hindi nyo kayang boyfriend, girlfriends na lang muna, tiwala lang, di ba? O edi, mag-live-in muna kayo 1 year, 2 years, para at least makilala nyo ang bawat isa. Kasi, in 2 years time, pwede mong ma-realize na, hindi pala ito yung gusto ko. So, at least wala kayong ginasto sa kasal. At least walang kailangang maging annulment. Kalas lang. O, tapos ang usapan. Nagkaanak kayo? Okay lang, di usap tayo sa ano. Pero at least wala tayong papel. Paano kung nakilala mo pa yung the one na talaga totoo pala, na 5 years na kayo, biglang siya pala talaga. So, at least wala ka naging problema dito sa kabila. Diba? Kaya ako, parang mas okay sa akin na makipag-live-in ka muna para mas makilala niyo muna yung isa't isa. Ang kasal, my God, nandyan lang yan. Basta sure na sure ka ng 100% na talagang siya na, then okay, mandali lang magpakasal. Pero kilalanin mo talaga muna. Anong na-realize mo o natutunan mo bilang nanay? Na-realize ko, natutunan ko, maging matatag para sa mga anak. Kasi dati hindi ako matatag eh. Dati konting ganun-ganun, di ba? So ngayon, na-realize ko na dapat sa lahat ng bagay, hindi pwedeng sumuko ang mga nanay. Lalo-lalo na ngayon, pag alam mo nag-isa ka, na ikaw lang talaga magpapalakas sa mga anak mo, sa'yo din kasi sila talaga kukuha ng lakas. We always have to be strong, at least for our children. Kasi dapat tayo yung maging role model nila. Kasi sooner or later, magdadalaga sila, mararanasan nila yung mga hindi magagandang sitwasyon. So dapat ikaw ang maging role model nila. Na si mami naging ganito, so ako kaya ko din. So dapat ipakita mo lahat yun sa kanila. Kung gaano kakatapang at kung gaano mo nilabanan ang buhay.